pwede na yan. Saka ano mo 11 o'clock. Tanghali na kasi. Oo. Pero pag mga ganyan, basta hindi masyadong, hindi masyadong mainit. Oy. Yan ah. Uy. Sit. Sit. Sit muna. Hindi kita lalabas ayaw mo mag-sit. Sit. Ganun. Oh, place. Yes! Yan. Good. Yes! Bitawan mo. Timin. Yuhuu! Place. Dito. Sit. Yes! Yan natin na. Timin. Oo. Utak mo ha. Timin. Dito. Place. Yan. Sit. Sit. Yan ah. Yan. 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 Yes, baby. Oh, place. Sit. Yes. Oh. Yan. Place. Yan, place na. Yan. Sit. Place. Oh. Dito, dito, dito. Kailan siya short list na gano'n? Kailan siya lang? Oh? Kailan yung ano, yung maigli lang yung ano? Ano po yun, sir? Gusto nga, kailan maigli lang yung ano pag nag-go-go? Sa akin kaya nagso-shortlist ako sa kanya. Pag, di ba, yung nasa crowded na street. So, hindi ko masasabi kung kailan mag-trigger sa kanya yung reactivity kapag may nakasalubong na Usually, daw. paano yung ano mo, yung guide mo kung shortlist mo siya? Oh. Ganito lang po, ito po yung list ko, di ba, mahaba po siya. So, kung ilalakad ko po siya, hinahati ko po siya sa kalahati. Now, lalakad na kami ng ganyan. Kaya kung minsan, una sa yung gano'n eh. Inaano ko po siya, ginaganito ko po. Pinibigyan ko na ng attention sa leash. Para naman kahit papano, Susunod siya. makuha ko yung attention niya. Hindi pwedeng laging nakaganon. Oo. Kasi kapag laging na may tension sa neck, Pag naramdaman niya yung tension niya, babagal siya. yes. Tsaka natututo siya mag-opposite reflex. Yung pag hinihila mo siya ng ganyan, ang punta niya doon sa kabila. So, ang ginagawa ko, kung hinihila ko siya, ginaganyan ko lang. Binabalik sa paglilus ng tali. Yan. Place mo, dali. Yan. Place. Ayaw mo. Ano?
Kunwari, ganyan po. Naka-release sa akin yung leash. Ayan, nalulusin ko yung tali. Pwede ko po siya ikilan kung sakaling nasa daanan na kami na maraming tao sa paligid. Yan. Yan, Minsan kasi mabagal yung ano ko eh, yung lakad ko eh. ang ano naman, ang maganda kay Gemma kahit papaano, hindi siya masyadong nangihila, hindi siya nandadrag. Pero madalas kasi wala siya sa direction eh kapag nilalakad. Lalo na kung makakita na siya ng, yun nga, yung may malinwa kagahapon, may pusa, may plastic bag. So, yun kasi talaga yung pumapasok sa isip niya kapag nilalabas siya. Kaya kahit papano, kahit na nangyayari na kinokorek ko siya, tapos lumalabas kami, nilulus ko pa rin yung tali para hindi na tetense yung aso nyo kapag nilalakad. Yan, nilalakad ko siya. Yan, nakita. Kasi nangyayari sa pag nilalakad ko ngayon, tapos may stimulus siya, may distraction. Dire-diretso lang kung nilalakad ko. Kanya lang, nagkaka-tension siya sa ano. Mas mataas yung level na pinapansin niya yung mga bagay na rin. Kung ito na pag nasanay na siya na yes nga rin, itong environment na gano'n. Pag ano, sir, note kayo ng mga ano, sa YouTube, yung mga, Meron akong catalog ng gano'n. yung, para may idea kayo. Pero kasi ganito yung nagkakaroon ng, ano, ng conflict. Bakit yun nagawa yun ng aso? Ipares lang naman kami nung ano, yung behavior ng aso. Kasi nga po, minsan yung iba hindi naiintindihan na depende kasi yun sa environment, depende rin sa hali ng aso. Kasi yung mga nakikita nyong gano'n na video na sinasabi na kunyari isang araw mo lang yung napanood, pero yung training na yun, mahaba yun, may mga cut yun, may mga training na Kaya pag nilalakad ko siya, so, yung ano, small circle muna ako. Tapos palaki ng palaki yung circle. Parang nasasanay siya nung naka-loose yung ano, Yes. naka-loose yung disc niya. para hindi unfair sa aso na lagi na lang siyang nakakaranas ng tension sa neck. Iniisip ng aso, lagi kong nakasakal lang yung kurik. Magiging condition response na yun pag ano eh, naantay niya na yung ano eh. Tapos lalong tataas pa yun kapag sumabay yung ano, yung mga stressors niya. Kanya nga, pag may stressor ako, ini-ignore ko. So, dire-diretso ko siya. Tapos yan, pag lumabas na, i-ano ko yung leash niya. Ilulusan ko. Sit. So, from time to time, kaya nakita mo yung, ano, yung aso doon sa niya. O, hindi mo pinansin yun doon sa ano natin, sa may, ano, dati pinapansin niya yan eh. So, nasanay na siya na ano, na, alam mo yayari sa'yo kasi pag pinansin mo gano'n, dire-diretso pa rin kita lahat. Dire-diretso pa din yung lakad natin. Kahit lalaking aso, gusto na ito banatan eh. Kaya hindi ako tiwala na ilapit siya sa ibang aso, yung magme-meet up, yung amuyan. Hindi siya sanay ito eh. Kasi pag ano, ini-ignore ko palagi eh. May ano kasi, may mga ibang ginagawang style na minamasan yung aso, tapos kaso nagkakaroon ng contact, ng physical contact. Ang problema kasi pag naka-muscle, inaano mo lang, sinusuppress mo lang yung ano eh. pero yun yung safe na ano, Safe in time na parang hindi makakagat. yes. Tsaka yun din yung way para malaman mo kung maagat nga ba talaga o baka gusto niya lang talagang amuyin yun kasi na-excite siya. May mga ganun kasing ano eh. May mga ganun kasing ibig sabihin kung ba't ginagawa ng mga nagtuturo ng aso ba. Pero sa case kasi ni Gemma, tsaka sa case ng pagtuturo ko, ayoko yung ganun style na imi-make up mo yung aso sa iba na makikipag-amuyan. Ayoko ng ganun. Hindi, ayoko din yun kasi hindi mo alam, baka mamaya yung aso na yun merong ano eh. May sakit. Correct, di ba? Mas gusto ko na lang na ganito yung gawin ng aso nyo. Umupo ka dyan, andito ako sa tabi mo. Ayun yung mga aso sa paligid mo. Hindi ko kailangan na i-release yung aso na, sige, makipag-ano ka dyan, makipag-meet ka dyan, makipag-amo yan. Ayaw nung ganun. Kasi nagkakaroon ng idea yung aso na once na pag nakakita siya ng aso, ay ganito, pinayagan ako makipag-amo yan. Ang may isip tuloy ng aso, may nakakita ako ng aso ulit, amuin ko yun, aamuin ko yan.
Yun yung naiisip ng aso tuloy. So, kaya nga, sa time na yan eh. Pag may yan, dire-diretso lang, hindi kaya ano. Kaya pag ano, yung pag pinapahinga ko siya, yung wala din distraction. Para hindi niya pinapansin yung mga ano, kanya lang yung mga yung plastic. Basta lumipad yung plastic. Siyempre. Pero nagte-train natin pag ano eh. Ano ba yun? Ang bagay sa mapapansin mo, pag lumapit yung ano, lumapit yung stimulus, nilapit mo yung stimulus, saka siya ano eh. Pero pag malayo siya, hindi niya papansinin eh. Hindi mo naman kagad mga ano yan ng for a certain number of weeks lang. It takes time para malano mo eh. Isang nga taon eh. Taon bago matuto yung mga aso. Mga takto eh. Kasi iba yung nasa isip niya eh. Yung tipong sinunod ka niya, pero ang gagawin niya pagkatapos, Kasi niya, okay na. tapos pag naligat ka sa kanya, titira siya ng ano eh. Kumbaga, Yung focus niya. Sige, susundin kita. Pero pag nilusen mo ako at ano, nagawa na ako sa sarili kong desisyon. titira ako. Kasi ang iniisip ko nga sa inyo, okay na, nagawa ko na yan. Tapos, bakit mo inuulit-ulit? So, kailangan niya lang matisiplina sa ganun. Kung ganyan galaw siya ng galaw, balik niya na lang sa posisyon niya na ganyan. Kesa naman laging sisigawan yung aso, laging kukure. Dark no! Kasi laging haltakin sa leash. Sa akin, pag mga 3 beses hindi siya nagkulit, sige, ano muna tayo. Yung break muna tayo kung sa ano. Ito yung gusto kong mangyari sa kanya sa labas. Sa labas, pero dali lang. Yung tipong maglalaylaw na siya. Oh, pagdating niya, namagana niya kasi sanay niya ganyan. Basta naka-on siya ng training. Basta pagdating sa bahay, ang program niya, once na nilagay niya na sa cage, so nandun na yung behavior na yung magagad siya talaga, yung magiging alarm dog na siya. Pero pag ganito na magti-training na, yun, kailangan pa. Pagkatatayihin ko siya, doon ko inaano, para on guard din siya doon sa territory niya. So pakita mo yan, pag ganyan lang ng ganyan. Pero pag pero nung may lumapit na stimulus, ano yan ganun. Pag ganun na, basta once na nag-guard na siya dyan, hayaan nyo na yung normal na yung Oo. Kunyari nandiyan yan, minsan nga nakakawala yan eh. Hindi ko pa nagpe-training kasi nag-aalala ako. Nakawala sa leash. Nakawala sa kalsada. Hindi dyan, saan ba yan? Hindi siya lumayo dyan, nandyan lang siya, gano'n lang ng gano'n. Wala pa siyang idea nun, pero ngayon meron na. Hindi siya Nalalabas kasi nailalabas na siya eh. Ngayon, may idea na siya kung saan siya pupunta. So yun ang hindi ko makuha minsan eh. Pag Pag ako yung nag-ano minsan, nagkukuling siya eh. pag ganun, pag ganitong posisyon nyo, matututo talaga siyang maghila. Kaya ang ginagawa ko, na kung napapansin nyo, pinapauna ko siya sadya, tapos bumabalik ako. Pero pag, nakaupo ako ganyan, alam niya yung yung pag nagkaroon ng tension, iikot na siya. Yun, babalik. Yun yung magandang ginagawa kay ATM na. Pasok ka naman. Ay, lalaki yan eh. Yan ah. Pag tinatagal ako maglakad ganyan eh, hawak lang siya. Tapos ginagano ko lang yung niya. Para matuto yung aso. Yan, yung tulad ginagawa ko, yung ganyan. Matuto yung aso na bumalik. Alam niya na pag nagkaroon ng tension, kailangan bumaba yung yung maging loose yung leash niya. Aksestan na ganyan.
Yan. Lagi siya talagang ganyan maglak. Lagi siyang mayroong gustong hanapin sa ilalim. Yung ganun, hindi ko pwedeng i-correct yung ganun. Kasi habit niya na eh. Parang naging muscle memory niya na rin yung... Yung ginagawa ko, yung meron kong certain height, Yes. tapos, na, pag nakaano naman siya, lulusen up ko ng konti yung ano. Ganun kasi siya maglakad talaga yung masyadong observant sa paligid. Tapos, iba, ang gagawin niya, may hanapin siya lagi. So, tinitrain ko yung, yung ulo niya, na ano kanya lang, Yes. controlled leash ba siya? Yung maramdaman na yung nag-loosen up yung... Pwede rin naman yung ganito. Nasa yung posisyon ng ulo niya ngayon. Oo. Yung nasasanay na siya na naka-get up. Yes! Kasi nakita ko sa misis ko. Sumusunod siya pag gumanon yung misis ko. Tumitingin sa misis ko eh. Kasi sinabi ko po na gawin niya yung ganun para Oo. makita niya yung tao. Yeah, bakit? Tapos ano ko yung misis, wala. Sabi ko Ayun lang, hindi siya na-rewardan. wala. Baka matuto yung aso na sit. Yes! Matuto yung aso. Ay, wala, pinapakasal mo ako na yun. Hindi, inaano naman niya, pinapraise naman niya. Yeah. Instead of food praise, naman pinaano. Yan o. Skip. Yes. Yun yung gusto kong matutunan ni Gemma, yung marunong siyang bumalik ng posisyon na pag-ano. Para hindi ako mahirapan sa kanya na kontrolin si Gemma. Kasi may mga aso na sanay lang sa ang ikot, puro pakanan. Oo, kasi Pero pag pakaliwa, hindi na alam. kung Kasi ano hindi sana sanay. yan, hindi ako nagano, puro left side kasi sa akin yan. Yes! Tsaka ito, nilalaro ko siya dito. Ang maganda doon, na ilalaro ko rin siya sa labas. So, nagbibigay pa rin siya ng atensyon sa akin. Ma-redirect ko din siya sa play. Instead na pansinin niya yung mga nasa paligid niya. So, good sign din yung ganun. Yan na. Yes! Woohoo! Good job. Basta, malagi ka rin pumanood ng mga ganun, training, cyber May video ako. Yan lang pag kinukompare mo, iba-iba yung style ng Yes. training eh. Iba-iba yung style ng training. Depende sa nagtuturo at sa ginagawa nila ng method. So yung kanya sinanay siya, pinapanood ko siya. Sabi niya sanayin mo kung saan side yung walking ano. At, uy, out, hindi ko sinabing dumapa. Saloin mo na yan eh. Tsaka pag may laruan ako, gusto ko kinukuha ko rin laruan sa kanya. Ayoko kiniklaim niya yung reward. Ano nangyari yung aso kasi, may possibility na matuto mag-resource gathering. Kasi binigay mo sa kanya yung laruan eh. So kapag nasa kanya na yun nga po yung masisira yung laruan. Yun. Pero ang iba, yung ibang owner na binibigyan ng laruan yung aso, hindi nasisira yung laruan eh. Kahit yung laruan matibay, masisira yun kung hinayaan yung ipangat sa aso yung laruan. No improvement po. Naka 1 week pa lang naman ulit. Kaya Gusto ko talaga mabawasan sa kanya yung reactivity niya sa aso, sa pusa. Lalo na kung mag-trigger sa kanya yung yung aso na yung gumagawa ng behavior na katulad niya.
pero siya, hindi niya pinapansin, okay na ako dun. Kasi, ibig sabihin lang nun, ay wala lang yun sa akin. Meron akong kasama dito, bakit ko papansinin yun? Nalilesen din yung pagpupul niya sa tali, pag gano'n. So, mag-uumpisa yun, gusto ko siyang ibabat sa labas na nandiyan siya sa board. Habang kung may chance na may makita kami nagdodokok, dapat hindi siya alis dyan. Yun, doon nagsisimula Kasi yun. nung una yan, nung pa-training ko muna yan. So, yun nga, avoidance yung sinasabi siya, kahit meron siyang trigger dyan, tuloy lang kami ng lakad. So, nasanay siya dun sa environment na ano, hindi niya pinapansin yung ano. Unless na yung kunyari, may naglalakad, yung medyo ando sa kabila sa ano. So, dahil hindi siya accustomed dun sa ano, pag nag-react yung aso, magre-react din siya. Kamukha di Yung ba? kahapon, Yung nag-ano siya kahapon. eh, nasasagutan sila eh. Pag hindi mo yung aso, Hindi niya papansin. Hindi niya papansin. Ano siya, mabilis nga siya mag-response pagdating sa mga ganong behavior. Basta nag-expand siya. Paano pa kaya kung maliit yung aso na yun, eh mas malala yung maliliit na aso kaysa sa malalaki. Yung nga yung example ko yung aso ano ba. So, lagi yun dati. Nakikipag-ilan ako. So, diretso kami. Pag malapit na yung aso na yun, bibilisan ko yung lakad. Bibilisan ko yung lakad Para lang matapos na. para Hindi hindi niya, tumagal. yung attention niya, hindi maliit na yung attention na ano niya. So, diretso ka, binibilisan ko yung lakad. Doon din to natuto na ano eh, na maano niya, na tiis niya na kinokorek siya. Pero parang wala na lang sa kanya. Hindi natuloy siya pinapagalitan. Oo. Kasi wala akong magagawa eh. Pag kinokorek mo siya, hindi siya natitinag. Hindi na natin kukorek, pero alis Kasi na may kayo napansin dyan. ko eh, kahit nahilahin ko yung leash, Wala. hindi magana. So, ang ginagawa ko lang, diretso lang ka. So, nasanay siya. Pag nakita niya yung wala na. Saka isa pa yung mga plastic, delikado talaga sa aso yun. Hilig siya mag-kuha-kuha. Wala, ano yun eh. So, Pero yung iba talaga ginagawa, minamazal yung aso dahil ng yun. Pero, kasi tinutok ko nga doon sa pisa ko eh. Kasi yung ano nila, yung kennel nila siguro, maraming lumilipad na ano. uso yan sa probinsya, pag may kennel ka na outdoor tapos nasa ilalim ng puno, Oo, gano'n. yung mga leaves na hinahangin. Yes, gano'n. Kasi nga, normal sa kanila yun eh. Mayroon silang prey drive eh. Natural instinct nila yun. So, Hindi yun makawala Na sa... ano na-embed na sa kanya, na ano sa kanya yung gano'n. Kaya, kasi yung sa pinsa ko, Delikado lang tapos kasi, maraming puno. delikado lang sa kanya kasi mga basura yung gusto niyang ano yun. Maraming puno. Kasi hindi naman niya ma-determine kung basura o ano, basta gumagalaw siya. So, na-intriga nga siya basta gumagalaw. Ito. Ayaw mo na dyan. Bala ka. Hindi kita ipapahinga ng ano. Sit. Sige. Basta pag naayos ko yung behavior niya, tsaka ako mag-obedience. Ha? Pag naayos ko na po yung behavior niya, tsaka ako siya i-obedience ng i-obedience. Oo. Good job. Yun din yung difference ng ano. May mga magagaling sa obedience na aso. Pero, eto na nga, yung kapag may trigger na, may mga distractions, nawawala na yung obedience. At saka, may iba naman magaling sa obedience kasi may mga competition na tinatawag na obedience, yung kumbaga sa show, yung mga nag-gating, na i-stop, maraming aso yun. Pero yung sa household na yung tunay na nangyari sa kagabuhay nila, patigas pala ulo ng mga aso nila. Kasi, yung napansin ko sa kanila eh, yung snake choker nila, yung aso sumusunod sa kanila, because na ano, ayaw masaktan ng aso. Kasi pag hindi sila sumunod, masasaktan sila. Oo, yung nga ganun. Bahala ka. Ganun ako. Ako lang. Titignan mo yun, malambing yung loob.
Yan ang ginagawa ko. Tuwing na binababa ko yung katawan ko o kaya umuupo ako, nag-i-invade na siya ng personal space ko para magpakadel. Sa akin, okay lang naman yun. Ina-appreciate ko kasi yung ginagawa niya na training. Kasi kung lagi mo lang i-stressin sa training yung aso mo, walang mapapala yung aso mo sa'yo. Hindi tulad nito, nabibigyan mo siya ng pagkakataon na Ganyan, mababa. Ano po, may ano kasi doon na mababang ganyan eh. Tatabi na yan sa'yo. na magpakadali siya. Yan. At least kahit pa paano, nalilesen yung stress niya. Nalilesen na lagi siya bumukore. Pag nasa tindahan niya, tapos may makulit na ano, may makulit na bata o kaya matanda na ano, parang ano, Ang ginagawa niya. ano yan, on guard siya. Titignan niya. Kasi ganyan. baka kasi nagtitrigger nga yung ginagawa ng mga tao sa labas. Lalo na yung, Pagka sa ano, hindi regular yung ginagawa ng yung tao. tunog ng pakikipag-usap sa ano. Yung maingay na tao. Parang yung pag ano, binibiro yung misis ko, no? Na ano, na tumataas yung boses, ano niya yun. On guard siya doon. May mga ganun kasing namamark yung aso na parang Hindi mo feeling niya tinuturuan. threat. Oo, yes, gano'n. Yung isang kahapon tinanong ko yung, kaya kumakain ng aso, yung sabi ko ano. So, yun nandiyan kami yung sinasabi ko, ano hawak-hawak ko yung gano'n eh. Papaluin ako. Yung Okay. pabiro na ano, Yung ganun na-agitate niya kasi yung kung hindi aso. ko hinawakan yan, nasagpang siya eh. Ano yun eh? Nakita mo nung paano na, lumayo na siya doon sa... lumayo Kasi nakaprogram na Protective ano na yun, sa protective aso ano nila nila. na ganun eh. Ano Oo, siya? saka hindi ko siya nakikita ng ano nun ha. Kasi palakad-lakad na. Siya talagang tumaas yung ano niya, yung front, ano niya, parang sa liig kakagatin eh. Ibig sabihin, confident yung aso na gawin yung ganun. Hindi siya takot. Kasi ang behavior ng takot na aso yung tumataas yung nandito. Tapos, ang growling niya paatras. Bigla siyang mag-fetch na ganun. So, kung ang aso niya naman is ganito, kalmado, pero nakakita siya ng threat o nakaramdam siya na may threat, na alert siya sa paligid. Sa surroundings niya na Pansinin mo pag may ano. nag-guard siya. Pag ganyan, pag gusto niyang ano, gusto niyang umatake, kunyari, na-threaten siya nung ano, yung anong ganon. Ano muna yan, yung titigil muna. Tapos saka ano, Nangyayari po talaga yung ganun kasi genetics yun. Oo.